Yo, check mga kaulo, kumusta po kayong lahat? Magandang araw po. Yo, it's your boy Elmo mga kaulo. So, medyo mahaba-habang walang upload mga kaulo at ako'y merong inasikasong importanteng bagay. So, ito nga lately mga kaulo, na problema ako. Mga kaulo, kayo po ba nag-try na kayo sa Ola o yung mga online lending app? Yo mga kaulo, isa po akong biktima ng online lending app o Ola victim. So, ako po ay sumubok sa mga lending app na yan dahil nangailangan po ako. But sad to say mga kaulo, sobra akong pinressure nila sa paniningil at ako'y maayos naman akong nagbabayad and nakailang reloan na rin ako sa mga lending app na to. And ang hindi ko maatim ako'y nakikiusap lang kasi medyo ako'y nagipit at hindi ko maibigay yung saktong date o yung araw na gusto nilang bayaran ko. At isa pa, due date pa lang, maaga pa lang, pinupuwersa ka na. Imagine, before ng due date mo, 2 days pa lang, pupuwersahin ka na. At ang masama mga nagpadala sa akin ng text messages. Sobrang daming pinadalang text messages na sobrang lala yung pagbabanta sa family ko, sa akin, sa lahat ng mga kaibigan ko. And alam ko naman na itong mga agent na to na nagsisend ng message na to, alam ko mga generic at scripted lang yan lahat. Alam kong lahat yan nautos lang sa inyo ng mga boss nyo, no? So yung pagbibigay nyo sa akin ng threat sa family ko, kala nyo hindi ko alam na yung mga yan puro generic, ha? Bawal po yan sa batas. Alam nyo ginawa ko mga kaulo, nagpa-blatter ako. Pinablatter ko yan. Lahat ng text messages, ini-screenshot ko yan. Lahat po ng mga mensahe sa akin, inano ko po yan lahat. Pinasa ko po, sinubmit ko sa blatter. At nilagay ko lahat ng mga lending app na mga bastos at barubal na walang pakialam sa nararamdaman ng mga taong makaka-receive ng mga message nyo. And after ko magpa-blatter, andito ako sa SM Manila ngayon, nagpunta ako sa NBI Cybercrime at doon ipinasa ko, isinabit ko lahat, nag-file ako, isinabit ko dahil hindi maganda yung ginagawa nilang pagbabanta na yan sa mga tao. Imagine magkano lang naman yung nakuha mo sa amount na pinapabayad sa'yo, and to think nagbabayad ka naman. Apakalaki ng interest, napakaiksi ng araw na palugit, 7 days para bayaran. And makikiusap ka lang na madidelay ka or hindi pa tapos ang araw, pupersahin ka na magbayad. Yun ang hindi maganda. So ginawa ko mga kaulo, kailangan kong maglakas ng loob. Maraming mga tao yung nai-stress, nagkakaroon ng anxiety, nadidepress dahil sa mga pagbabanta nitong mga Ola agent na to, o itong mga lending app na to, ha? Hindi ko nilalahat. May mga matitino, mga maayos kausap. Kaya ako'y talagang sumusunod din sa kanilang patakaran. Subalit etong lately, naka-receive ako ng sangkaterbang mga threat sa akin. And talagang hindi ko na talaga magustuhan. Talagang hindi na po pwede yun, 'di ba? Yun ang hindi ko talaga matin para sa family ko na dapat kong gawin. Kaya yung mga mahilig sa lending app, mga online lending app, ha, huwag nyo na pong subukan. At yung mga meron pong problema o mga Ola victim, huwag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong. Huwag po kayong mag-atubiling magpalakas ng loob, tsaka lumapit dun sa mga taong may alam sa batas. Alam niyo po ba na under po ng ating Republic Act, saligang batas, anti-privacy law, cyberbullying, cyber libel, harassment, bawal na bawal po yan. At yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act, yan po yung mga nasa batas natin na hindi nila pwedeng gawin. Kapag ikaw ay pinagbantaan na at meron kang utang na napakaliit lang naman, at hindi milyones, hindi 100,000, hindi 200,000, hindi ka nila pwedeng basta ganunin pati buhay mo. Tapos pagbabantaan ka, napapadalan ka ng sampina, papadalan ka ng ganito, magpapanggap sila ng mga police, attorney. Wala pong ganun. Ako po, naniniwala ako na yung mga yan ay mga illegal na gawain yan. At hindi po yan
maghaharap sa inyo. Hindi po yan magpapakita ng mukha at pagkakakilanlan ng mga yan. Ha? Ako po ay galing sa NBI ngayon at inalam ko yung mga dapat malaman na karapatan natin bilang mamamayan. Hindi masama yung umutang. Binabayaran naman natin, nagbabayad tayo. Pero yung pagbantaan ka ang buhay mo ay hindi po pwedeng palampasin yan. Yun po ay bawal sa ating batas, mga kaulot. Kaya sa lahat ng mga OLA victim, huwag po kayong ma-stress, huwag kayong ma-depress. Hanap kayo ng kausap at tutulong sa inyo. Alamin nyo yung dapat na na batas. Ha? May utang tayo, oo, pero hindi yun nangangahulugan na kailangan tayong ganunin. To think na masisira yung buhay mo, family mo, yung diskarte mo sa araw-araw, yung mental and your emotional damage na ipapahiya ka sa social media. Meron po tayong BOSO bill, anti-BOSO bill na naipasa sa saligang batas na sino mang gumamit ng photo mo na walang pahintulot at in-upload sa social media ay nangangahulugang criminal case. At ito po ay mapaparusahan. Kaya sa lahat po ng mga kaibigan ko, kakilala, kamag-anak, kapag kayo po ay naka-receive ng message about po sa akin or sa mga lending na app na yan, mga kaulo, ignore nyo po yan. Dahil lahat po ng sasabihin yan ay panigurado pong may dagdag na diin para sa mga OLA victim, okay? At yung mga tinatawagan sa contacts na meron silang access, bawal po yan sa Privacy Act ang tawagan ang mga taong hindi mo naman ginawang reference. Bawal na bawal po yan. At nakausap ko po ang NBI kanina sa sino mang mga OLA agent, ha, na magko-comment dito sa video na to. At kayo ay magsasalita nung hindi maganda, ha, about sa mga OLA victim or magsasalita ng mga derogatory words or yung mga nonsense words or mga violent words, malalaman nila ang inyong IP address. Sa lahat ng magko-comment dito na mga agent, alam nyo kayong mga agent, alam kong napipilitan lang kayo, ha? Alam ko na ginagawa nyo yan para sa komisyon, pero hindi nyo naiisip yung mga masisira yung buhay at utak ng mga tao. Isipin nyo, nakuha ninyong mag-message sa mga tao ng mga barubal na mensahe na ipapakitil nyo yung buhay, susunugin nyo bahay, aabangan ninyo, ha? Alam ko namang ginagawa nyo lang yan para sa komisyon, di ba? Natin yon na pakainin yung family ninyo na galing sa ganyan, di ba? Galing sa pangloloko sa kapwa, no? Tapos pagbabantaan ninyo hanggang sa masira yung buhay ng tao. O para lang sa komisyon. Kaya kung ako sa inyo, magsialista kayo dyan sa trabaho nyo na yan. Dahil darating ang araw, lahat kayo, no? Lahat kayo mahuhuli. Yung sabi ko sa inyo. Kaya sa lahat ng OLA victim, huwag kayong matakot. Kailangan lang maging matatag kayo, magdasal kayo, umanap kayo ng taong makakausap. Okay? So ito, ikot-ikot lang ako dito sa SM Manila. Okay? Dahil ako'y nakipag-ugnayan sa NBI and pupunta ako ulit ng barangay para ma-update sila para sa aking pinablatter. Okay, maraming salamat sa inyo. Okay, paalala ko ulit, tigilan nyo yung ano na yan, online lending app na yan. Tigilan nyo yan dahil masisira ang diskarte ninyo sa mga taong walang habas na magme-message sa inyo. Okay, Boy Elmo, peace out.